Hello guys! So, kumusta ulit? So, ngayon meron na naman tayong versus na video, no? So, ang pag-aawayin naman natin ngayon guys ay itong Lenovo Legion Go S versus dito guys sa ROG Ally X. Let's go! Let's go! Start! So, unahin na natin dito guys yung pinaka pagkakaiba talaga nilang dalawa. Siyempre, itong ROG Ally X is powered siya ng Windows. Ito naman guys is powered siya ng SteamOS. So, meron pang isang variant dito na powered din siya ng Windows. Pero ang binili ko guys is yung SteamOS. So, ang pros guys kapag Windows ang ginagamit mo na OS. So, siyempre guys compatible yan sa mas maraming game. Kasi, ito guys ininstall lang ko to ng full screen experience yan. So, pag pinress ko to, yan. So, makikita nyo dito na meron siyang Xbox, meron siyang Steam, meron siyang Activision, meron siyang Ubisoft. Yan, so hindi lang siya guys exclusive sa Steam. So mas malaki guys na game library ang malalaro mo dito kesa dito. Ang cons naman guys sa Windows ay syempre minsan magulo siya at hindi siya gaano user friendly. So kailangan mo talaga dito mag-adjust sa mga settings at kailangan mo mag-update ng madalas. At syempre guys dapat techie kapag ito yung gagamitin mo. So ito may ginawa ako dito na user interface nga. Ito guys yung lalabas rin doon sa Xbox ROG Ally X. Ano makikita nyo na wala na siyang start menu. So kung gusto mo malaman yan guys, hanapin mo lang dito sa channel ko yung tutorial nito, yung Xbox full experience. Pero syempre warning pa rin naman na dapat meron kang alam sa Windows kasi pag wala kang alam sa Windows, mas maganda huwag mo itong gawin. So nung ginawa ko to guys, no, mas maayos na yung experience ko dito kaysa nung Windows pa lang siya, yung merong start menu. So ito naman guys ay powered siya ng SteamOS. Syempre ang pros ng SteamOS, ito yung pinakamagandang OS pagdating sa mga PC gaming handheld. Siyempre, napakasimple at diretso ka lang talaga. Pag open mo nito, laro ka agad. Saka yung interface nito guys, para talaga siyang console. So, para siyang sa Nintendo Switch. Ganon. At sobrang optimized talaga nito. Mas maayos ang laro mo kahit na mas mababa guys yung TDP mo. Kasi guys, dito minsan hindi mo kailangan itodo yung TDP para mas makatipid ka ng battery. Dito naman, kailangan mo guys madalas na itodo yung TDP nito. Kaya nga guys, itong Steam Deck na to, hanggang 15 watts lang yung kanyang TDP. Pero kayang-kaya niya pa rin guys mag-play ng mga AAA games. Eh lalo naman dito guys, Z1 Extreme na to, no? So mas malakas to guys sa Steam Deck pero pareho sila na SteamOS. So ang cons lang dito guys, ang malalaro mo usually talaga dito ay mga Steam games lang. So yung ibang launcher, kamukha guys no sa Xbox Game Pass, hindi mo siya guys malalaro dito. So purely talaga guys na may Steam games ang malalaro mo dito. So kung medyo marunong kang mag-mod, pwede kang mag-install dito ng mga non-Steam games. Kamukha guys nung ginawa ko dito sa Steam Deck na SteamOS rin to. So nilagyan ko siya guys ng Chiaki para pwede ako maglaro ng PS5 games dito. True streaming lang yung ginagamit mo to parang PS Portal. Ito pakita ko sa inyo. So ito rin naman yan, pareho lang yan, no? Pareho silang SteamOS. Ayan, makikita nyo na nakakonect na to guys doon sa PS5 ko. O, di ba? God of War. So ginagamit ko siya guys as PS Remote Play. Kung hindi mo pa to alam guys at gusto mo tong matutunan, no? So comment down below ka lang, gawan kita ng tutorial. Okay? So kaya mo rin yang gawin dito guys. Kasi pareho nga silang SteamOS. Pero dapat guys, again, medyo techie ka. So ang final verdict ko guys pagdating sa OS, ayaw mo ng hassle at kung gusto mo talaga ng plug and play lang talaga and syempre marami ka naman pera pambili ng Steam games, eto na guys, diretso ka na dito. Wala nang ibang choice. Ito lang talaga. Pero kung medyo techie ka naman at gusto mo guys makapaglaro ng mga ibang games bukod sa mga nasa Steam, katulad ng Epic Launcher, ng Xbox Game Pass, sa sobrang mura lang kasi 185 pesos monthly lang yon, makaka-download ka na ng mga legit na games. Mga 400 games na yun guys, mada-download mo na doon. Ito yung bilin mo. Yan o, tingnan nyo, pakita ko sa inyo. Game Pass. Yung iba kasi, mga first time nanonood no? So, pasensya na kayo kung paulit-ulit yung mga sinasabi ko sa mga laging nanonood. Ito, yan o. 185 pesos monthly lang yan, makakapag-download ka na dito guys ng 400 na games. Tapos yung mga day 1 na mga games, malalaro mo rin dito, kamukha nung Expedition 33, yung Doom the Dark Ages, no? So malalaro mo siya kaagad guys dito, first day pa lang. No? Pati guys yung Indiana Jones, malalaro mo rin dito, first day pa lang. Yan, so walang ganyan guys sa Steam Deck. So kung gusto mo guys ng mas maraming library, mas marami kang malalaro, syempre, ito piliin mo. Itong ROG Ally X o mga device na powered ng Windows. So konting commercial lang para may pambili tayo ng next handheld na i-review. Meron kasi kaming 20,000 mahigit na collection ng mga retro games. So kung gusto mo guys mag-avail nito, so hanapin mo lang kami sa FB Gadget Syndrome. At sabihin mo lang na napanood mo tong video na to para ibigay sa iyo yon ng 199 pesos lang. So balik na tayo sa pinapanood mo. So doon naman tayo guys sa performance. Sa processor guys, pareho lang silang Z1 Extreme. So wala na dapat pag-usapan dyan. Pagdating sa processor, it's a tie na lang. So sumunod naman guys, syempre pagdating sa RAM, ito guys is 32 GB na RAM. Ito naman guys is 24 GB na RAM. So pagdating guys sa patasan ng RAM, syempre ito yung winner, itong Lenovo Legion Go S. So next naman tayo guys, doon tayo sa battery. So ito guys, ang battery capacity nito is 55.5
Watt-hour, no? So, pagpasensyahan nyo na yung mga nakarang vlog ko kasi like ko sinasabing 50 Watt-hour to, medyo nabubulol na ako. Ito naman na ROG Ally X, guys, ito yung nagpauso ng pinakamataas na battery capacity sa mga gaming handheld kasi ito ay meron siyang 80 Watt-hour na battery. So, wala na dapat pag-usapan dyan. Pagdating guys sa battery, syempre, ito na kaagad yung winner, itong ROG Ally X. So next naman natin pag-usapan dito ay ang kanilang thermal. So ang SteamOS guys, kilala yan na hindi siya masyadong umiinit. So nadala niya rin dito guys, dito sa Lenovo Legion Go S. Ito rin guys, hindi rin to masyadong umiinit. Parang hindi siya umaandar. Ganun guys yung pakiramdam niya. Ito naman guys, ROG Ally X, kapag medyo nahihirapan na to or masyado na guys mataas yung power delivery nito, ang nangyari dito guys ay umiinit talaga to. So kung ayaw mo masyadong mainitan yung kamay mo, gumamit ka lang ng case. Pero pagdating guys sa thermal, syempre, ito yung winner. Itong Lenovo Legion Go S. So next naman tayo guys sa screen. So ito guys is meron siyang 8 inches. Ito naman guys is meron siyang 7 inches. So pareho silang 120 Hz, pareho silang merong VRR. Yung iba kasi sinasabi nila guys na mas maganda raw, mas maliit para portable. Pero actually, nilalagay mo naman to sa bag eh. Hindi mo naman to binubulsa eh kasi mahirapan kang ibulsa to. So kung maglalagay na lang rin naman ako ng handheld sa bag, mas gugustuhin ko na syempre mas malaking screen. So para sa akin guys, 1 point para sa Lenovo Legion Go S kasi mas malaking screen nito na 8 inches versus dito na 7 inches lang. So next naman tayo guys, doon tayo sa weight o timbang. Obvious naman na mas mabigat talaga to. Pero pag hinawakan mo sila guys na pareho, mas mararamdaman mo dito guys na mas magaan to kasi mas equal guys yung distribution ng weight dito. Hindi ka mukha dito guys na parang solid na solid to, parang bato eh. So mas magaan to kaysa dito. Pero ang ganda ng weight distribution nito, kaya guys nagmumukha itong mas magaan. Kaya 1 point guys para sa akin dito sa Lenovo Legion Go S. So next naman natin guys, siyempre sa ergonomics. So ano ba yung mas masarap hawakan dito? So again, pareho silang masarap hawakan talaga sa totoo lang. Ang problema lang talaga dito ay ito, lagi ko itong sinasabi, ito yung nirereklamo ko. Masyado siyang malaki, hindi ka mukha dito, maliit lang siya o mas madali siyang abutin. Ito kasi talaga guys, ang hirap niyang abutin para sa akin. Lalo na pag naglalaro ko ng Assassin's Creed, diba ito yung pinipindot para tumakbo. So nahihirapan ako guys na hawakan to ng matagal na panahon. So para guys sa ergonomics sa akin, kung hindi lang talaga to isasama, so dapat tie sila eh. Pero dahil mas madaling pindutin to at mas madali itong abutin, 1 point guys para sa akin dito sa ROG Ally X. So guys, ang last na pag-uusapan natin dito, syempre ito usually ang dahilan no, kung ano ba guys yung binibili mo na handheld. So pagdating guys sa presyo, sa totoo lang kapag ka brand new price yung pag-uusapan natin dito, halos pareho lang sila. So medyo overpriced na to ngayon kasi may lalabas na ngayon na bago yung ROG Ally X. So konti na lang idadagdag mo, makakabili ka na nun kaysa bumili ka nito. So pagdating guys sa price, tingin ko mas worth it to kaysa dito. Pero kung second hand market guys, ang pagbabatayan natin, mas mura to kaysa dito. So depende sa inyo guys kung ano bibili nyo. Kung brand new guys, ito bilhin nyo. Pag second hand guys, ito yung bilhin nyo. Pero guys, sa brand new price tayo nagbabatay again. Kaya pagdating guys sa price, 1 point para sa Lenovo Legion Go S. So, dito na tayo guys sa conclusion natin kung ano ba yung dapat mong piliin sa dalawa. Piliin mo to guys kung hindi ka masyadong techie, gusto mo na talagang pag hawak mo ng handheld mo, maglalaro ka na lang. Kasi nga guys, SteamOS siya, kaya talagang parang console talaga experience niya. At syempre, kung gusto mo na mas malaking screen at kung brand new yung bibilin mo, mas maganda ito na lang yung bilin mo, no? Pero kung second hand market naman yung bibilin mo guys, at gusto mo ng Windows OS na madali siyang i-mod, saka guys, kahit hindi mo nga ito ilagay sa Windows Full Experience, itong Armoury Crate lang na to, sobrang responsive nito. So sa lahat guys ng user interface sa Windows, Armoury Crate, MSI Center M, yung Legion Space, ito guys yung pinaka-responsive sa lahat. Wala kang magiging issue dito guys. So para ka rin guys naka-SteamOS dito. So ganun guys kaganda itong Armoury Crate. Pero kung pipiliin mo to guys, dapat sa second hand market na. Huwag kang bibili guys ng brand new nito kasi nga lalabas na guys yung Xbox ROG Ally X. So kung pinipilit mo talaga na gusto mo ng ROG Ally X, hintayin mo na lang yon. Kasi guys, October lalabas na yon. Pero syempre, may conclusion of all conclusion tayo. Ano ba yung pipiliin ko sa dalawang to? Kung hindi issue yung pera, so ang pipiliin ko sa dalawang to, itong Lenovo Legion Go S. Kasi guys, powered siya ng SteamOS. So kung marami lang akong pera, bibili na lang ako ng bibili ng game sa Steam. Kasi syempre kapag ka Windows, nagagamitan natin to ng secret app eh. Alam nyo na kung ano ibig sabihin ng secret app na yon. Kaya mas marami ako guys na nada-download dito kaysa talaga dito. Pero again, kung hindi lang issue ang pera, lagi ko guys pipiliin ay yung device na meron siyang SteamOS. Dahil guys, talagang sobrang ganda ng SteamOS. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga tao at ako rin, paulit-ulit kami bumabalik dito sa Steam Deck. Dahil guys, sa SteamOS. So ito guys, yung mga points na nakuha nitong dalawang to.
So guys, kung nakatulong naman sa itong video na to para makapag-decide kung alin ba sa dalawang to ang pipiliin mo, wag mo naman guys kakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. Syempre, like mo na rin tong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para like updated sa mga vlog ko about sa mga gadget. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam!